Okay. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid na nagsubaybay sa atin. Welcome sa ating palatuntunan sa YouTube channel. Sa ngalan ng ating Arsobispo Archbishop, itong iyong lingkod, Brad Wendell Talibong. At kasama natin ngayon si Brad Paul. Brad Paul? Muli, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa programa ni Brother Wendell Talibong dito po sa live po natin at binabati po natin ng magandang umaga rin ang mga nanonood ng live, no? Sa Umaga sa inyo. Magandang umaga sa iyo rin ating YouTube channel. So, sa lahat, sana na palagi kayo nasa mabuting kalagayan, papalain kayong lahat sa may kapal. Maraming salamat. Okay, sandali muna para kumusta naman tong signal natin. Mga kapatid, kasama ni Brad Paul, sinugat sa Kutos TV at Society of St. Peter Men's Society. No? Sapagkat ayon na sa Iglesia ni Cristo, ang tanda, ayon naman kay Eliseo Soriano, ang tanda ng cross ay ito umano'y para sa mga kalaban. Pero kung ito'y para sa mga kalaban, bakit mag-antanda ng cross sa harap mismo ng mga santo o kahit kumain, mag-antanda ng cross kung ang pag-antanda ng cross ay para sa mga kalaban? Brad Paul. Pero mas mabuti siguro, Brad Paul, na pakinggan mo yung mga argumento sapagkat ginamit niya, Brad Paul, at Brad itong mahilig talaga silang gumamit ng mga aklat katoliko. Itong maikling katekismo ng aral na Kristiyano, ginamit ito ni Eliseo Soriano. At pakinggan po natin siya. Ito po yung katanungan ko. Bakit sa Katoliko kailangan mag-sign of the cross? Ito ang problema, Brad Paul. Anong resulta? pag tayo magtanong tayo sa Siya na isang Katoliko at nagtanong siya kay Eliseo Soriano. At doon sa kay Eliseo, tanda ng cross. Kaya nga, ito ang sagot pakinggan natin ang sagot. ni Soriano. Salamat sa pagdalo, kapatid na Melissa. Alam mo, hindi naman kasi utos ng Diyos yung mag-sign of the cross. Mali nga yun eh. Alam mo kung bakit. Sabi kasi ng katekismo, yun daw ang tanda ng Santa Cruz pag-adya sa kaaway ng anak ng Espiritu Santo. Yun ang Katoliko, sabi dun sa Discourses on the Apostles' Creed, by which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against. Sabi raw ni Santa Teresa. Hindi ko lang kilala yun kasi hindi naman apostol yun. Hindi naman mga... Dr. Jose Rizal. Bakit? Parang Hindi ito apostol. Limitangere, ginagamit nila as reference. Okay. Iyon ang argumento. So, kung pang-adya umano, Brad Paul, ang cross sa mga kaaway, bakit po mag-antanda tayo ng cross? At maliban diyan, ito naman ang argumento ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin mga kapatid. Si kapatid na Arnel Tumanan, ministro ni Felix Manalo. Anong relihiyon nun? Kaya wala pa akong nakitang Katoliko nag-cross kaliwa. Okay. Sa pamamagitan ng kanang kamay, ang ursa. Sa Biblia, nautos yan ng Diyos, ni Kristo o ng mga apostol. Kung meron po tayong mababa, Biblia po, Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki. At sa boses, ano? sa Biblia may mababasa po. Hindi lang sa buses, pati na sa audio nila, no? Audio ng sound system nila. Sa kanang kamay at sa kasano. Kayo po matatanda ng nakadaya. Yun pala umano, Brad Paul, na ang tanda ng nadaya. At kung ituloy natin ito nilang gagamitin itong aklat, Pasyon Candaba. Kahit na si Eliseo Soriano,
na ligsa naman kay Eliseo Soriano, pero Ayan. So napakaganda ng ng ating buhay ng bawat mananampalatayang Katoliko. Ang Katoliko to kapag ka nagsa-sign of the cross, di ba? Meron pa nga iba bago maligo, nagsa-sign of the cross. Pag nagulat, nagsa-sign of the cross, no? Ito ay bahagi na talaga natin. So sagutin natin ito, liwanagin natin at pansinin po natin kung paano po minamagic no yung mga pagpapaliwanag. Alang-alang lang para palabasin na ang simbahang Katolika ay nagkakamasabi na ito raw ay ginagamit na pang-adya sa mga kaaway, no? Alam niyo po, ang sign of the cross hindi lamang yung pang-adya sa kaaway. Makapangyarihan niya to, no? Bakit natin ginagawa ang tanda ng krus, no? Sa Diyos ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So hindi yung pag-aadya lang. So pati yung pagpapaliwanag, hindi lang pala pati yung pagbabasa ng Biblia ang minamagic, pati yung pagpapaliwanag, minamagic, pinatutunog para palalabasin na yun nga po talaga yung sinasabi natin na medyo kabastusan no? Bakit kayo ang magpapaliwanag ng doktrina namin para lamang magkaroon kayo ng miyembro? Dapat ipaliwanag nyo na lang kung anong doktrina ninyo. Sapagkat yung doktrina namin, kami magpapaliwanag. At itong ukol sa tanda ng krus, kami po magpapaliwanag. Dito sa Our Sunday's Visitor Catholic Encyclopedia, page 889, sabi rito, Tertullian as early as the 3rd century, Tertullian 230 AD attests to the tracing of the sign of the cross on the forehead daily life to sanctify the actions of daily life. So, hindi lang ito ay sinasanctify natin yung ating sarili sa ating main araw-araw, no? So, hindi lang ito pag-aadya, no? This is also to sanctify our actions in our daily life, no? So, ano lumalabas? Yung pong sinasabi na ito ay pang-adya sa kaaway, tama yun. Sa punto dating sa tanda ng krus. No? Ngayon, sinabi din, madilim na lugar, kadilim, no? Na ang ganda ng pagkakasabi, no? Binasa yung Apokalipsis 13. Balikan po natin. Napakaganda Sabi rito, this is ng kamay o noo. Yan, ganyan pa yung boses, di ba? Ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. O sino ba yung sign of the cross ng kaliwa? At wala siyang nakita na nag-sign of the cross na nagsimula no? O di Katoliko, ayan na naman po tayo. At nagputalata. Ganito. Sa Biblia po ba, kung ang dyablo, kung ang halimaw ay may tatak o may tanda, ang Diyos po ba walang tanda? Kung ang dyablo may tanda, kung ang demonyo may tanda, ang Diyos po ba walang tanda? Alam niyo po, kahit sa lumang tipan, no, ang Diyos talaga gumagamit ng tanda. Basahin po natin. So, kung ang masama may tanda, may tanda rin ng Diyos. No, may tanda rin ng Diyos. Tingnan niyo po noon pa man ang Diyos ay gumagamit na ng tanda. Dito sa Genesis 1, ang talata ay 14, ito po ang ating mababasa. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan na bilang ang mga araw, taon at kapistahan. Tanda na ng mga taon, araw at gabi 13. Ito pa ang ating mababasa. Sandali muna, Brad Paul, mag-adjust muna tayo sapagkat yung signal natin, mga kapatid, no? Dami ng mga nanonood pero Sinasabi mahina. humihina ang signal namin ngayon sa internet, mga kapatid. Okay, okay na. Okay, sa ngayon, no? Okay, okay na, Brad Paul. Sige, patuloy tayo. Ayun. So, signal at sa pakikinig. Pero lang doon, okay naman. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy man.
sinasabi na tayo daw ating kamay at noo, tayo lang naman daw ang gumagawa niya, no, nagsa-sign of the cross. Pero ngayon, ipinapaliwanag ko po 13 ng Genesis, ito po ang ating mababasa. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa iyo. So, ang Diyos dito, gumamit ulit ng tanda. Ano ang tanda na ginamit ng Diyos? Bahaghari, tanda ng pakikipagtipan sa iyo, sabi ng Diyos. No? Sa Genesis 17, ang daming tanda, di ba po? Kasi akala nila, ang may tanda, sa Genesis pa rin po, ito po ang ating mababasa. At iyan ang magiging palatandaan. Ganito, kung ang demonyo, ang masama ay merong tanda, ang kabutihan din po, ang Diyos ay meron din po siyang mga tanda. Na ang tanong pala ngayon, yung bang sa Katoliko, tanda ba yun ng Diyos o tanda ng demonyo? Alam niyo po, tignan niyo po mga kapatid Anong sabi? Tignan niyo Magic, anong sabi sa Apokalipsis 13? Tignan niyo po Magic. Ano daw ang tanda? Tignan niyo po Magic. Sa 18, kailangan dito, talino, maaaring malaman ang sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666 o 666. Tignan niyo po mga kapatid. Hindi na po natin kinakailangan sa katanan na comments pong gamitan po nyo. Ang sasabihin, tanda ng demonyo. Ano ba yung tanda na sinabi doon sa binasa nila Mateo sa Apokalipsis 13? 666. Sige nga po. Kailan niyo po nakita ang mga Katoliko ay nagtanda ng 666? Maliban diyan, Brad Paul, kung basahin natin sa 17, 16, sinabi niyan, walang sino mang makabibili at makapagtinda kung wala siyang tanda. Ngayon, kailan ba naganap sa kasaysayan na hindi ka nangyari ba yan? Hindi. Sa mga parokya pa mga co-op pa nga. Di ba? So, Maliban dyan, hindi wala tayong makibabasa sa Biblia yung Diablo nagsa-sign of the cross. Di ba? Mana pa, ang nakita natin, 666. Tignan nyo nga po. Tignan nyo po, sundan nyo ako mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 666 po ba yun? Di ba? Kung ang ginawa siguro namin ganito, 6, o ba, hindi ko kumpletuhin. No? May retaliation. No? Ang ginagawa, Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, ay, Tanda na 666 yun, pala yun? 666 ako, na yun. Oo. isa, blasphemous. Oh, ibig ba sabihin ng 20, binyagan nyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ipabinyagan sa ngalan ng 666? Sinasabi niyo patuloy. So, ang mahirap, pagka kita natin na may problema no, sa kanilang pagbibintang. In fact, ang sabi po no, ni San Pablo, talata 18 mababasa. Ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Para pala sa mga nangpapahamak, ang krus, kahangalan. Kahangalan. Oh. Tingin talaga nila sa krus, kahangalan Kahangalan. talaga di ba? Pero para sa mga naliligtas, Naliligtas, ang krus, ginagamit niya ang Aklat Katoliko, yung maikling katisismo ng aral Kristiyano, na ang cross ay pang-adya ng kaaway sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ang problema nito, pag mag-antanda tayo sa loob ng simbahan, yung mga kalaban na demonyo, tatakbo yon sapagkat binasa mo. Ang problema, pag ito'y tumakbo at pumunta sa simbahan nila, hindi marunong mag-antanda ng cross. wala sila talaga diba? Sabi nga meron talagang mga kahit sa loob ng simbahan, meron talagang pipilit na sisirain ang simbahan diyan, 'di ba? Kaya kailangan i-adya ang away, 'di ba? Pero hindi na nga at in fact, pag tanungin mo naman yung mga Katoliko, bakit ba sila nag-aantanda ng cross? Ito ay expression ng kanilang pananampalataya, hindi dahil iniisip nila kaaway yung simbahan. Maliban dyan, Brad, Paul, na ito'y ekspresyon ng ating pananampalataya, ito po'y maikling
panalangin, Panalangin, amen. na binanggit natin ang pangalan ng Ama, ng Anak, Very at ng powerful. Espiritu Santo. Yan, sinabi pa yan ng ating Panginoong Kristo, di ba? Sa Mateo 28, Mm. talata 19, di ba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ito'y kamangmangan. Kamangmangan. So, kamangmangan pala kapag ikaw ay kapangyarihan. In fact, no, sa Galatia, sa 6:14, ito sabi, meron pa tayong palaging kwintas, di Kwintas ba? ng cross. Lagi tayong may krus sa ating mga dibdib. Bakit? Cross natin mayroong Kristo. Oo, may Kristo. Sa kanila wala eh. Wala eh. Baka sasabihin nila, yes, Brata? Yung natatandaan ko yung sinasabi ni Brad Boy Gatrama, Mm. tinatanong siya sa kanyang mga kasama dati, bakit kayo nagkikwintas ng cross na may Kristo? Yung cross na may Kristo, kang Kristo yun. Baka o walang Kristo, baka kang Dimas o Kaistas yun. Tapos meron daw, yung iba, wala ng krus, naiwan na lang yung tulos na pinag-krus. Kaya yung iba walang krus eh, Walang patulis cross. eh. Oo, patulis yung May sasaksi niyo ba? Mm. Mayroong tumatawag. So, yun nga. So, kung sasabihin nila, Brad Paul, na dapat mabasa na sa Biblia, kami, mga Katoliko, cross ang sign namin. No? Sa kanila, napakatulis ang sign. Sa kanila, napakatulis. Parang mga pako, o kaya makita natin, saan ba natin mabasa? Na yung simbahan, yun ang forma. Kailangan. Sa Good News Bible. Cross of our Lord Jesus Christ, by means of His cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. Napakaganda, no? Sabi niya rito. Kaya nga, wala akong dapat ipagmapuri. Wala akong dapat ipagmayabang. Dapat maliban sa krus ni Kristo. At ang mga Katoliko, mga kapatid, dapat po nating ipagbangya ang krus ni Kristo. Kasi kundi dahil dyan, wala po tayong kaligtasan, no? At maliban yan, binasa mo, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po yan. No? So, Kung ituloy nga natin, kung basahin nga natin ang 18 sa unang 17 sa unang Korento kapitulo. upang mangaral ng mabuting balita, ipinangangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy, hindi mawalan ng kabuluhan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Diba? Yung sa ibang salin, hindi mawalang kabuluhan o kapangyarihan ang cross ni Kristo. So, talagang makapangyarihan eh. So meron tayong acronym, yung salitang cross, Brother Wendell, Brother Paul. Meron tayong acronym. Ating pangaral diha ang cross, Christ, redemption, offering, suffering, salvation. So yun ang acronym nato sa salitang cross. So every time na mangangaral tayo ng sign of the cross, dalawa ang dogma natin, ang redemption at sacrifice. O, diba? Na Redemption. and And the redemption. Holy So, yun ang talakay ni St. Paul na hindi natin meron yung kontra sa pangangaral ni San Pablo sa cross. Yun ang binabanggit sa taga Filipos 3, basahin. Ganito ang nakasulat. Filipos 3. Iba yung sa King James Version. Pero sige, ating babasahin. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko ang namumuhay bilang mga kaaway sa krus Kristo. Sa 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinangangaral nila ang mga bagay, pinag-uukulan lang nila ang pansin. Paul Bradwindel na mayroong mga namumuhay na sumasalungat o hindi sang-ayon sa cross ni Kristo. Alam mo yung maganda yung binasa ni Brother Tata, no? Ektrous too stauroo too Kristo. Pag sinalin mo sa literal na salin sa Tagalog, galit sa krus ni O Kristo. galit sa cross ni Kristo. No?
So, Sino ba ang mga galit ngayon sa Cross de Cristo? Napakinggan natin. No. Galit na galit sa... Bakit ba sila grabe na magtuligsaan bawat isa, ngunit sila'y nagkakaisa sa paggamit ng mga aklat Katoliko laban sa simbahang Katoliko? Para lamang tibagin, no, yung ating gay, no, sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaisa sila pagdating doon, no, at galit na galit sa krus. At galit Galit na kay galit. Maria, lahat ng malapit sa Galit sa mga santo, lahat ng malapit sa Panginoong Hesukristo, galit, Galit sila. sila. May isang SDA, Brother Paul, nagtawag sa akin ng sa Regio, na Regio Angel Regio, noong pang mga 2000, na kung ang pangangaral ng cross, turo ni Kristo, mababasa ba diyan sa Biblia na mayroong isang apostolis o sino mga apostolis sa sign of the cross? O, yun ang panganong niya sa akin. Mababasa ba sa Biblia na mayroong apostolis sign of the cross? Alam niyo po, ayan nga yung napaka-importante mga kapatid. Itong laging tanong na may mababasa, alam niyo, that's not the Catholic way. That's not the Catholic way. Iba ang Katoliko magbasa at mag-interpret ng Biblia. Alam niyo po kung napanood niyo po yung episode kahapon ng Kotos TV, ginamit namin yung typology ng ikalawang Samuel at ng i-interpret, no, at pagpapaliwanag ng Biblia. At makikita din natin dito na talagang dapat kunin nyo, ang nag-set lang kasi niyan ng standard na yan na dapat lahat mababasa. Kaya pag may nagtatanong ngayon, saan mo mababasa? Kung may mababasa, may mababasa. Pero dapat mo rin munang unawa. Kung magandang tanong yan, ano ba ang tanda ng Diyos? Yan. Diba? Ano ba yung tanda ng Diyos? No. Basahin po natin. Ang kanina sinabi natin, ang demonyo, ang masama, meron silang mga tanda, no? Ngayon, ang Diyos ba, ano ba ang kanilang tanda? Tingnan po natin. No? Sabi rito, sa Ezekiel 9:4, sinabi sa kanya ng Panginoon, ang salin ng ang banal na Biblia ni Monsignor Abriol. Sabi sa Ezekiel 9:4, sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang noo ng mga taong humihibik at umiiyak. Dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Makikita natin na sa pagliligtas, ang tatak pala na gagamitin, Cross. Mabasa. nabasa natin. Pero pakinggan natin tayong mabasa sa Biblia. Sige. Sapagkat yung binasa mo, binasa ng kasama niyang ministro na si Parba. Pakinggan po natin si Ramil Parba. Biblia yun. At ito ay salin at meron po ito, yan o, may nihil obstat ni Baltasar. At sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at Yun ang binasa mo. Alam pala nila na bakit nila pag nagpapahayag sila, walang mabasa. nagko-contradict? Oo. Dapat nag-uusap tong mga Pakinggan muna natin. Apokalipsis po. Apokalipsis na. Wala pong mababasa sa Biblia na utos yan ng Diyos. Walang mababasa sa Biblia. Nautos yan ng Diyos. Pero, nung pakinggan natin, ang pahayag mismo ni Parba, ginamit niya, Brad Paul, yung binasa mo na salin ni Monsignor Abriol. Muli nating pakinggan. ito yung mismong Biblia yun. At ito ay Yung hinawakan niyang Biblia, yun ang binasa mo. salin at meron po ito, yan o, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak.
dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng Oh. So, yung binasa mo, binasa rin ni Parba. Bakit? Bible, ito sabi ko. And the Lord said to him, di ba ang dami nilang Bible? So, Oo. mahilig sa ganyan eh. Kung ano-anong talon ng talon sa kung ano-ano sali. Bawat doktrina nila may katumbas na sali na Biblia. So, ito. And the Lord said to him, go through the meads of the city, through the meads of Jerusalem, and mark thou upon the foreheads of the men that sigh and mourn for all the abominations that are committed in the midst thereof. Anong ginamit po na salita? Tao. Sa Biblia ang Hebreo ay nakasulat ang salitang tava. At tao na sa literal na salin ay nangangahulugang tatakan ng tao o tatakan ng krus. So, malinaw naman eh. Alam ba ni Parba kung yung tao ay cross yon ang ibig sabihin? Pakinggan na. Hebreo. Nakalagay, ang sadyang nakasulat ay Tav, ang huling Oh. titik. Tav or tao sapagkat yung V or iyo, Yung V, oo, pareho. Magkapareho rayon, no? Tao or Tav. Yun ang so ang ibig sabihin ng Tav or tao, Ng abakadang Hebreo na kamukhang-kamukha ng krus. malinaw na kamukhang-kamukha ng cross. Bakit mo ba yung kamukha? Hindi ba yun kamukha? Baka meron bang cross na hindi ka mukha cross. In fact, di ba yung mga Franciscan, gamit nilang cross yung Ayun, tao. cross. Oh. So, kinumpirma nila, Brad Paul, yung binasa mo. So, ibig sabihin, hindi talaga totoo yung sinabi. Hindi mabasa sa Biblia sapagkat yung doktrina nila, bawat doktrina may katumbas na sali na Biblia. Medyo problematic din talaga yung kanilang argumento, no? Kaya huwag niyo nang subukan na na ipaliwanag yung doktrina namin sa mga ganyan yung pamamaraan. Kita na tinulig sana ay ang Diyos ay walang tatlong persona sapagkat kanilang nila. Pero hindi natin gawa na for the sake na atakihin natin yung kanilang paniniwala. So that they may be able to Defend it. Oh. Oo. Ang tanong, meron bang necessity sa panahon natin ngayon? Mas mabuti siguro. Ating Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa pahina 80-88, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Ngayon, Brad Paul, meron ba tayong batayan din kahit sa ecumenism na kailangan talaga na ma-share natin ang ating pananampalataya sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya? Actually, makikita din natin yan dito sa Pontifical Council for Interreligious Dialogue and Proclamation, Reflection and Orientation on the Interreligious Dialogue and the medyo naghang yung ating Ito po ay isang dokumento sa tumatanggap sa tinatawag na false notion. open mind into dialogue with the followers of other religious traditions, sabi Christians may have also to challenge them Meron challenge. in a peaceful spirit with regard to the content of their belief. No, inabot, sabi nga ng isang matanda sa hindi matanda, baka magalit sa akin. Buhay, ano pa ngayon, active pa ngayon sa St. Peter's Men's Society. Kung alam po ninyo si Brother Froilan Garza, Lani Garza na nakaharap ng Iglesia ni Cristo sa Plaza Miranda, sabi niya, kailangan talaga i-challenge mo, parang itak yan na kung hindi magtatama, hindi lilikha ng liwanag. Di ba? Pag nagtama yung dalawang taga, Positive. lilikha ng liwanag yan. Di ba? Sabi rito, open mind into dialogue with the followers of other religious tradition. Christians may have also to challenge them in peaceful spirit. Tandaan po natin. Must allow themselves to be questioned, notwithstanding the fullness of God's revelation in Jesus Christ, the way Christians sometimes understand their religion and practice it may be of
purification ang tawag nito. Purification. Kaya po tayo po ay laikong Katoliko, tayo man dapat marunong tayong sumagot. Mm. 'Di ba? Kaya minsan medyo nakaka-dismaya kapag tinatanggihan, wag natin sagutin 'yan. Yun yung nagiging notion eh na hindi po. Ayan. Pero buti na lang na mayroong mga kapatid natin na mga defensor at sa pamamagitan nito, tulad sa iyo, Brad Paul, na nakikinig sa mga kapatid natin sa St. Peter's Men's Society na galing sa born again at naging Gnostics pa. Ngayon, isa ng tagapagtanggol sa pananaw. Ugnay natin kapan ang ang mentor ko po kasi ay ay dating presidente ng St. Peter's Men's Society. Ayun yung panahon na nagsisimba lang ako kasi may nililigawan ako eh. Agnostic ako noon eh. Na-meet ko itong brother Roland Geronimo na ninong ko rin sa kasal. Doon na ang una kong tanong, Rebulto. Rebulto ang una kong tanong. Sumunod, sign of the cross. Buti na lang na ang natanungan mo, yung presidente mismo ng St. Peter's Men's Society. So, ayun, may sagot pala. Na lang natin yan tatalakayin. Kaya dapat handa po tayo. Hindi lamang po laiko. Kaparian, laiko, Yun lahat ang- po, religyoso. Yun ang sulat ni San Pedro, Brad Paul. Oo. Yung sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Ibabasahin. Yun ang kanyang idamba na itong Panginoon. Humanda kayong lagi. At kung dyan din mababase natin, di ba, na may kaamuhan, di ba? At kaya kailangan tayo rin po mga nagtatanggol ng pananampalataya, masasakit na salita, di ba? Sagutin lamang po natin. Hiwalay sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, merong dahilan. No, merong iba't ibang dahilan, no? Yung iba't ibang dahilan. So wag niyo silang aawayin. Hindi po natin sila kalaban. Kaya nga ang apologetics, merong isang pagpapaliwanag ukol sa apologetics. Ang apologetics hindi lang siya objective. No, ang apologetics yan din ay subjective. Kumbaga iisipin mo din yung ano ba yung sitwasyon ng kausap mo, 'di ba? At pag nagawa natin 'yon, mas So, ang ating tinatalakay o redemption. Ito, santo, sa kalaw. Kanina, yung sinasabi ni Eliseo Soriano, bakit kayo mag-antanda ng cross kung ito'y pag-andya ng mga kaaway, inaamin niya na ang cross ay may kapangyarihan sapagkat yung kalaban, kaaway, ay ma-adjust sa pamamagitan nito. Ang problema, pag sa loob ng simbahan, habang magtanda tayo ng cross, ang tanda ng cross, tatakbo ang mga kaaway na demonyo papunta sa kanila. may magandang may magandang talata diyan no? Sabi sa sa yung bang tanda dapat krus. 'Di ba? Kasi hindi lang yung pagkain, no, lagi tayo nagtatanda. Tingnan niyo po. Talagang gawain na po ito hanggang 20. Itong ating mababasa. Kailangan ngang ang mga utos na ito'y itanim ninyo sa inyong mga puso't Okay? ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong bahay sa oras ng paggawa at pamamahinga sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Isulat ninyo ito sa mga pintuan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabubuhay ng matagal sa lupaing sa pinto. Katoliko. Katoliko. Pinupulupot. At yan din ang forward step and movement at every going and out. When we put on our clothes and shoes, when we bath, when we sit at table, when we light the lamps, on couch, on seat, in all the ordinary actions of daily life, we trace upon the forehead the sign of the cross. Pinapalagi. At saka doon mo makikita na totoo yung sinasabi ni Diyan, sabi kanang kamay at sa noo, ito'y dapat ituturo sa mga kabataan. Brada? Ating basahin, Brother Paul, Brother Wendell, sa Deuteronomy chapter 6, verses Verse 7. 6 to 7. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa loob at sa labas ng inyong
tahanan, Mm. sa oras ng paggawa at pagpamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon, Mm. ipulupot ninyo ito sa inyo turo sa mga anak. At malinaw yon, Brad Paul, ano ba yung tanda na ilagay sa pamamagitan ng kanang kamay at sa nasa mo ni Ramel Parba. Yung tanda. Ang tanda ng mga tao ng Diyos. No? Ito. Biblia. At ito ay salin at meron po ito, yan may nihil of stock ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mao ng mga taong humihibik at Okay, humihibik. malinaw. Tatakan mo ng cross. Sa ibang salin, Tulos. Pero hindi, cross talaga eh. Pero ang tanong, ano bang mangyari yung walang tatag ng cross? aba, kandidato sila ng patay. Dito, ha? Ating babasahin yun. Patayin yung No. walang tanda ng cross. Okay. So, babasahin na Yun, taga Liti yun. Liti, Southern Liti. Si Brother Rosel sa 34 years na Catholic faith, ligon ang pundasyon. Dili basta matumpag ang pagtuo. Salamat sa Ginoo. Maraming salamat, Brother Michael. Ganon din kay Brother, God bless. From Zambica, Loret Des. Good morning, watching from Qatar, no? Si Lisa, good morning. Si Renato, si Nelia, na-top fan po namin. Si Pagkapisuya D, good morning po. Oy, si Tita Rose, tsahin ng Tindangan, Gar. Si Carol po, watching from UAE, God bless po. internet mga kapatid nasa Kotos TV. Kotos TV. Okay. Sapagkat may diferensya sa atin sa ngayon. Malinaw doon sa inyong cellphone. Si kapatid na Dabi, salamat po. Si kapatid na Cordoroy, Renato Sumpay, Rene Bilino, LC Fallen Ascano, Dustin Sidreca, Malyari, Leon Santiago, dami po mga pumasok ngayon. Sandali pa. Ito pa, Brad Paul, si kapatid na Chipot, kanina lang nagsabi siya. Sunod sa inyong Kotos TV, kapi. Si kapatid na Jan Ryan Erval. Mark, Bro Windel, nabasa niyo ba yung link? Hindi pa sa tingnan ko. Salamat po sa pagbigay ng link, kapatid, tungkol sa Big Bang Theory and Evolution. Mark Jan. Mark Jan. Yung kay Pope Si kapatid na Joey Heba Apal, dami nila ngayon, no? Kahit nagka-problema tayo. Joey Apal, kapatid na Chipot, maraming salamat po. Kapatid na Reynalda Tapanan, kapatid na Norman Velia, kapatid na nagsubaybay sa atin at sa ating mga kasama, at siya din sasagot sa mga katanungan sa iba pang mga pumasok at magtatanong sa comment section. Si kapatid na Guardia Civil, si kapatid na Hambra, Midnight Lights, Agnos Alon, Marcel Cobos, marami pa. Kapatid na Jaime Bilino, kapatid na Leon Santiago, kapatid na Loreto Atuble, nasa Chicago sila ngayon. Romel Palma, kapatid na Marlene Venezuela, kapatid na Guardia Civil muli. Si kapatid na GBN, Guardia Civil, meron siyang mga katanungan din. Siguro sa susunod ating babasahin ito. At meron pa, dami. Si kapatid na Yusol, salamat sa Unasman. Ang kapatid na Norman Vel. Ayan po, muli,
ito po yung aming ipinag-aanyaya, paulit-ulit po, ipinag-aanyaya po namin sa inyo na sa pagsusuri po natin ng pananampalatayang Katoliko, lalo na po sa ating mga kapatid na Katoliko, mga sagot, no? At po natin na lagi po nating kunin ang unawa at ang karunungan. At syempre, follow niyo po yung aming Facebook page, www.facebook.com/kutostv at yung amin din pong YouTube channel. At binabati ko po yung aking asawa at anak na palaging nakasuporta sa apostolado ko. Sa susunod namin pag-live ni Brad Tata, Brad Paul, Brad Rolly, Saturday and Sunday. So, Brad Tata, Okay, maraming salamat Brother Wendell, Brother Paul, sa lahat ng taga-subaybay. Walang tigil, maraming salamat. Isa lang ang aking hiling na mag-subscribe kayo. mag-subscribe kayo kay Brad Tata, Tata Rosal na channel, Brad Paul, ang kaniyang channel ko. At sa ating mga kapatid, Father Winget Gano, no? Yung sa punto por punto, kay kapatid na Melchor din, mananalili. Ang lahat natin kasamahan sa BOG. Oo. Ang President Ryan. Okay. So salamat kayo. Tapusin natin to sa pamamagitan ng panalangin, Brad Paul. Santo. Amen. Panginoon, na may likha ng langit lupa, O Diyos, at ng pananampalatayang Katoliko, O Diyos, krus, alang-alang aming ikaliligtas. Nawa, O Diyos, turuan niyo rin po kami na mapagtagumpayan ang ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa, sa katapos-tapuan ay hindi po namin ipagmapuri ang aming sarili, ngunit ang lagi po namin iaangat ay ang inyong anak na ang aming Panginoong Hesukristo na nagpakabayubay sa krus. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong Espiritu Santo, kaparagan sa unang-una, ngayon, at magpasawa ng hanggan. Shalom. Sa ngalan ng palagay ko sa laptop mo lang, brother, mabagal. Sa laptop lang siguro. Pero doon